Mga kabayan, tila wala ng lusot itong si Bamban Tarlac Mayor Alice Goo sa iba't ibang kaso na nag-uugnay sa kanyang pagiging koneksyon o partisipasyon sa pag-ooperate ng illegal na pogo operation sa kanilang munisipalidad. Ayon sa tagapagsalita ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK na si Winston Casio, tumambal sa kanilang ginawang raid operation ito lang nakalipas na buwan ng Marso na marami silang nahalungkat na ebidensya na magpapatunay na sangkot talaga ang alkalde sa pag-operate ng illegal na Pogo Hub sa Tarlac. Isa na nga dito ang bill ng kuryente na nakapangalan mismo kay Mayora na si Alice Leal Goo. Maliban dito, ayon sa PAOK, marami pa silang mga dokumentong nahalungkat na nakapangalan at nakapirma kay Goo na magpapatunay na involved ang alkalde sa nasabing Pogo Hub. Medyo nabigla kami nung nakatanggap kami ng mga disconnection notices galing doon sa Tarelco 2, nakapangalan kay Mayor Alice Leal Goo, Bamban Tarlac. So, doon kami nagsimulang maghalukay ng mga ebidensya na meron nga po siyang involvement dito sa naturang raided na Pogo ito. Sa pag-ahalukay namin, napakarami namin nakitang dokumento. Una na nga po doon, yung bukod doon sa Tarelco bill, yung letter of no objection. Yun po talaga yung parang basically that's the most damning piece of documentary evidence kasi talagang siya ang sa kanya nakapangalan yung application for the letter of no objection doon sa naunang raid ng Hongsheng Gaming Corporation. Dahil dito nakahandang magsampa ng kasong tax evasion ang PAOK dito kay Mayor Alice Goo. Maliban pa sa mga kasong isinampa ng DILG sa Ombudsman kung saan ay sinuspindi ng ahensya si Mayor Alice Goo ng 6 na buwan kasama ang dalawa pa niyang mga opisyal. Ayon sa PAOK, ang sinasabing paglabag sa securities law ay bunsod ng napaulat na koneksyon ng alkalde sa kumpanyang Hongsheng Gaming Technology Incorporated na illegal na pag-ooperate. Kinukwento pa nila ang involved na halaga, ngunit naniniwala ang ahensya na malaki ito base na rin sa maluhong lifestyle umano ni Mayor Goo. Samantala, sinibak na rin sa pwesto ang 49 na tauhan ng PNP kabilang ang 2 opisyal nito na di umano ay sangkot sa pag-operate at pagiging partisipasyon ng mga ito sa ginawang operasyon ng Pogo Hub sa Bamban Tarlac. Ayon kay spokesperson Jen Pajardo ng PNP, agad na gumawa sila ng aksyon dahil sa pagkakasangkot ng kanilang mga tauhan dahil sa mga malalaking kapabayaan sa kanilang mga tungkulin. Kapag ganyang may malalaking krimen sa isang lugar, may mga illegal activities na nangyayari and yet hindi gumaganap sa kanilang mga tungkulin ang ating mga kapulisan. So ang tinitignan natin yan, yung possible negligence at kapabayaan dun sa kanilang trabaho. Dagdag pa ni Pajardo na agad naman nilang pinalitan ang 49 na police personnel para maipagpatuloy ang serbisyo sa Bamban Tarlac. Yung 49 na PNP personnel na narelieve po sa Bamban Tarlac MPS ay papalitan po mula po doon sa mga personnel po coming from the first provincial mobile force companies, pati na rin po doon sa second PMFC at manggagaling din po sa Tarlac City Police Station, Concepcion MPS at saka sa Capas NPS po. Sa kaugnay na balita, ibinunyag naman ni Senator Jingo Estrada na may isang politiko na taga Pangasinan at mayor din sa lugar na boyfriend o partner ni Mayor Goo na siya nga namamahala sa raid na Pogo Hub sa Bamban Tarlac. I just received a very, very reliable information that her partner is a public official. So, sabi ko, mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POG operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Goo, doon mismo sa Bamban. Ayon pa kay Senador Jingo Estrada, nakahanda siyang ibigay sa DILG ang pangalan ng nasabing boyfriend ni Mayor Goo para sa masusing investigasyon kung kinakailangan. Sir, yung mayor, would you encourage po the DILG or would you call on the DILG para investigahan na rin ito? Kasi ngayon naman, sir... If the DILG asks for his name, then sasabihin ko sa kanila.
Sir, hindi ba o hindi ko makontak ang DILG sa inyo para alamin or... Hindi, wala. Pero palagay ko alam na nila yun kung sino yun. Alam na dapat proactive ang DILG, sir, para hindi na para hindi na makaalis, hindi na makapag-cover up. Well, it's up to the DILG to have their own investigation. Of course, I will not meddle with their investigation. But if they want to ask the name from me, I will divulge the name. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pakikomment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, muli po ako nag-iimbita sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Marami pong salamat. Plano ng Presidential Anti-Organized Crime Commission na magsampa ng reklamon tax evasion at violation of securities laws laban kay Bamban Mayor Alice Go. Hiwalay ito sa mga isinampana ng Department of the Interior and Local Government kaugnay sa Philippine Offshore Gaming Operator o POGO Hub raid sa naturang bayan noong Marso. Ayon sa PAOK, ang sinasabing paglabag sa securities law ay bunsod ng napaulat na koneksyon ng alkalde sa kumpanyang Hongsen Gaming Technology Incorporated na illegal na pag-ooperate. Kinukwento pa nila ang involved na halaga, ngunit naniniwala ang ahensya na malaki ito base na rin sa maluhong lifestyle umano ni Mayor Go. Sinibak sa pwesto ng liderato ng Philippine National Police ang 49 na tauhan ng Banban Municipal Police Station. Kaugnay pa rin yan sa nadiskubring iligal na operasyon ng POGO sa lugar noong Marso na sinalakay ng Presidential Anti-Organized Crime Commission. Kabilang sa sinibak ang 2 opisyal at 47 non-commissioned officer. Hindi naman nirelieve ang hepe ng Banban Police na bagong talaga lang sa pwesto matapos ang nangyaring raid sa POGO. Kapag ganyang may malalaking krimen sa isang lugar, may mga illegal activities na nangyayari and yet hindi gumaganap sa kanilang mga tungkulin ang ating mga kapulisan. So ang tinitignan natin yan, yung possible negligence at kapabayaan dun sa kanilang trabaho. Sasailalim sa retraining ang mga nasibak na pulis sa Police Regional Office 3. Dumating na rin sa Banban ang mga pulis na pumalit sa kanilang pwesto. Yung 49 na PNP personnel na narelieve po sa Bamban na Tarlac MPS ay papalitan po mula po doon sa mga personnel po coming from the first provincial mobile force companies, pati na rin po doon sa second PMFC at manggagaling din po sa Tarlac City Police Station, Concepcion MPS at saka sa Capas NPS po. Sinigurado po natin na yung strength po, 1:1 po yung naging palitan po dito. Kung 49 po yung inalis po natin, ay 49 din po yung ipinalit po natin sa kanila para masigurado po na hindi po ma-hamper po yung delivery po ng ating serbisyo, lalong-lalo na po sa mamamayan po ng Banban. Aapela ang kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo na tanggalin ang suspension laban sa alkalde. Ayon sa abogado ng alkalde na si Attorney Stephen David, sa katunayan ay wala umanong ebidensya sa reklamong ibinabato sa kanyang kliyente. Matatandaan na una nang sinuspende ng Office of the Ombudsman noong Lunes si Guo at 2 pang opisyal ng Bamban ng hanggang sa 6 na buwan habang nakabinbin ang mga resulta ng investigasyon sa reklamong inihain ng Department of Interior and Local Government. Kaugnay po ito sa umano'y illegal na mga aktibidad sa Philippine Offshore Gaming Operator Complex sa bayan ng Bamban na iniuugnay sa naturang alkalde. Ayon kay Ombudsman Samuel Martirez, ipinagutos niya ang suspensyon sa alkalde kasama ang business permit at licensing officer para maiwasan ang maimpluwensyahan iyong isinasagawang investigasyon. Sinabi rin ng Ombudsman Martirez na malakas ang ebidensya laban sa alkalde at nasa alkalde na para patunayang siya ay inosente. Inayag din ng Ombudsman na maaring matanggal bilang alkalde itong si Mayor Guo kapag mapatunayang siya ay guilty. Samantala sa panig naman ng alkalde, una na niyang sinabi na makikipagtulungan siya sa mga otoridad. Sumasang-ayon din anya siya sa proseso ng batas at tinatanggap niya ang pasya ng Ombudsman pero ilalaban pa rin daw niya ang kanyang kaso.
Pinasalamatan din niya ang kanyang mga supporters at sinabing binigyan siya ng lakas para harapin ang mga reklamong inihain laban sa kanya. Iginit din ng Bamban Mayor na wala siyang kasalanan at dapat siyang nagsisilbi sa bayan at sa mga mamamayan. Basically po, ang naging papel lang namin dito sa raid sa Bamban, kami po yung nag-coordinate doon sa naturang raid, primarily because kami po yung nilapitan nung mga complainants ng mga foreign embassies. So, pagdating po doon kay Mayor Alice Guo, nagkataon lamang na nung kami ay nag-rescue, we were able to find the documents na nagpapangalan sa kanya doon sa kanyang possible involvement dito sa Baofu, Hongsheng at saka pati doon sa Sun Yuan. Kaya nga po, we provided all the necessary documents to the concerned government agencies, maging na rin po sa Senado, at kaya nga po nagkakaroon ng investigasyon tungkol dyan sa kanyang involvement dito sa Sun Yuan. Medyo nabigla kami nung nakatanggap kami ng mga disconnection notices galing doon sa Tarelco 2, nakapangalan kay Mayor Alice Lial Guo, Bamban, Tarlac. So, doon kami nagsimulang maghalukay ng mga ebidensya na meron nga po siyang involvement dito sa naturang raided na Pogo ito. Sa pag-ahalukay namin, napakarami namin nakitang dokumento. Una na nga po doon, yung bukod doon sa Tarelco bill, yung letter of no objection. Yun po talaga yung parang basically that's the most damning piece of documentary evidence kasi talagang siya ang sa kanya nakapangalan yung application for the letter of no objection doon sa naunang raid ng Hongsheng Gaming Corporation. Samantala, pinalagan naman ng Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ang naging pahayag ng kampo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo kaugnay yan sa pag-issue ng business permits at lisensya sa ni-raid na Pogo Hub doon sa Bamban. Paglilinaw ng ahensya na wala itong kinalaman sa pag-i-issue ng naturang business permits at lisensya sa controversial na Pogo firm. Sinabi din ng PAGCOR na hindi ito responsable sa pag-inspeksyon ng mga gusali na wala sa kanilang jurisdiksyon. Nag-i-issue lamang niya sila ng lisensya base sa kanilang sariling guidelines at mga dokumentong isinumite ng mga aplikante. Kung maalala, una na ngang itinuro ng legal counsel ni Mayor Guo sa regulatory responsibility ng PAGCOR ang pag-issue daw ng permits at mga lisensya matapos i-raid ang Pogo Hub sa Bamban na iniuugnay sa alkalde. Samantala, pinagtibay naman ng PAGCOR na responsibilidad lamang nito na mag-issue ng provisional license sa Philippine Offshore Gaming Operators. Paliwanag pa ng ahensya na ang tanging naging papel nito sa ni-raid na illegal na pasilidad sa Bamban ay ang pag-issue ng provisional license sa Sun Yuan Technologies na siya namang nag-ooperate ng naturang Pogo na ni-raid o ni-revoke naman agad matapos na ni-raid nga ito noong Marso 13 ng kasalukuyang taon. Una po, supposedly she divested sa Baofu as early as 2022. Supposedly, she has no more involvement whatsoever doon sa operations ng either Hongsheng, nor Sun Yuan, nor Baofu. As early as 2022. Now, the raid happened March 13 of 2024, itong buwan na ito. Sir, magmula nung 2022 hanggang 2024, you're speaking of how many years of continuous operations ng bill ng kuryente nakapangalan pa rin sa kanya. Now, may mga abogado po siya. Ngayon po, kung sakali po ang kanyang naging defensa is, sa akin pa kasi nakapangalan Now, yung kung sakali lang po kung sakali man po, ibig sabihin she was willing to take on the civil liability whatsoever in relation to the payment of the bill for more than 2 years. Napakatagal po noon Kung meron pong sisingilin pa rin, ang may civil liability po noon would still be her. Hindi niya masasabi na sa akin lang kasi nakapangalan yun napakahinang depensa po yun. Kami din po ay nag-agree doon sa sinasabi ni Senator Gatchalian at Senator Ontiveros. There is no more point of granting provisional licenses or provisional permits kung talagang hindi pa nakukomply ng IGL lahat ng mga documentary at saka iba pang requirements ng PAGCOR. Kinakailangan, wala ng provisional, diretsong approve na lisensya kasi 100% na-comply na nila. Ngayon,
Itong mga nangyayari, nakakalungkot nga din. Sabi nga namin sa meeting namin nung nakarang Miyerkules, all of the raided POGOs na pinasara ng PNP, NBI, PAOK, DOJ, IACAT, AMLAC, lahat po yan ay with permits. So, how much more po yung 402 canceled POGOs? So, medyo malaki yung problema. Dun sa POGO, isa kayo sa mga actively nag-participate. And then, ang Office of the Ombudsman nag-impose na ng 6 months suspension kay Banban Tarlac Mayor Alice Guo at sa ilang pang local officials. Sa tingin niyo maganda ba itong development para talagang mas magawa yung investigation? Well, it's a welcome development for us, especially those investigating her case here in the Senate. It's a welcome development for us that she was meted out a 6-month suspension by Ombudsman, no? By the Ombudsman. Para wala na siyang influence, para hindi niya magamit ang kanyang influensya. Yun lang ang intention nun, huwag magamit yung influence. Yes, It doesn't mean na may nakita ng strong evidence. Wala pa. And then, will you attend the executive session tomorrow, sir? Most probably. Ano yung ine-expect mo na mga possible information? Well, I do not have any information yet, but since it is an executive session, they might divulge issues or issues against Mayor Alice Guo. Na siguro it might concern national interest. And possible din na doon makita yung kanyang connection dito Yes. sa POGO operation. Most probably. And some criminal activities like money laundering, sir? Maybe. Kasi medyo malalim tong investigation na gagawin. Kasi yung father, yung tatay hindi na yata malocate, nasa China na yata, pati yung nanay, no, who we all think is a Chinese citizen. Di ba? Sir, are you now willing to divulge the name of mayor na sabi mo nag-handle ng POGO owned by Mayor? Alam na ni Marlon kung sino. Basta he's a mayor. Definitely he's not a senator. Pero, sir, identify... Mayor sa North. Sir, ba't ayaw yung pangalanan ko ipapatawag siya ng committee? Meron ka bang Well, request na I just received a very, very reliable information that her partner is a public official. So, sabihin ko, mayor ng isang maliit na bayan sa Pangasinan. And according to my bubuit, siya yung nagpapatakbo ng POG operations ng owned by allegedly kay Mayor Alice Guo doon mismo sa Bamban. So, sir, ipinapatawag na ba yung mayor na yun? Hindi pa. Pero isasuggest nyo Well, na patawag? if I can get pieces of evidence linking that mayor to the POG operations, then patatawag ko. So, sir, yun incumbent ngayon, yung mayor na yun, na nagpapatakbo ng POGO ni... Yes. Yan na. Pero nga, sir, ano ba yung... Before, sir, parang hindi kayo pabor sa total ban ng POGO. Pero ngayon na nakita nyo yung continuous criminal activities sa mga POGO. Are you now... Kasi yung stand ko before sa POGO, sabi ko, dun sa mga accredited na may franchise o accredited ng PAGCOR, okay lang yun. Pero yung mga illegal, yun ang talagang tanggalin. Tsaka dapat, lahat ng mga employees ng mga POGO operations, dapat more than 50% Filipinos. Huwag naman parang Chinese lahat. Yun ang stand ko. Kaya lang, sir, ang problema, maging accredited POGO involves sa criminal activities like Ayun, sa Banban, that's a diba? different story. Pagka-accredited, kapag involved sa mga criminal activities, dapat palayasin na kagad yan. At tanggalan ng mga prangkisa o permits. So yun lang ang dapat pa, hindi lahat, hindi, wag ipagbawal totally. That is my opinion. Kasi, first of all, pagka more than 50% ang employee mo mga Pilipino, syempre, that generates jobs, di ba?
Siyempre, dati akong chairman ng labor. Siyempre, proprotekta natin yung mga Pilipino, no? Kailangan natin bigyan nga ng trabaho. In fact, meron din mga nire-remit na mga taxes naman yung mga legal na pogo. Yung mga illegal, yun, siguro hindi nagbabayad ng mga buwis yun. Kaya, for me, kailangan sigurong alisin na yung mga yun. Paano yun, sir? Meron na ngayon 3 na i-file na proposed bill pushing for the banning of pogo in the country. Well, we'll have to study it further. And, ayun, Nympha. Sir, yung mayor, would you encourage po the DILG or would you call on the DILG para investigahan na rin ito? Kasi ngayon naman, sir... If the DILG asks for his name, then sasabihin ko sa kanila. Ba't kami, sir, ayaw na kami sagutin? Hindi mo kay DILG. Sir, hindi ba hindi ko makontak ang DILG sa inyo para alamin or... Hindi, wala. Pero palagay ko alam na nila yun kung sino yun. Alam na dapat proactive ang DILG, sir, para hindi na para hindi na makaalis, hindi na makapag-cover up. Well, it's up to the DILG to have their own investigation. Of course, I will not meddle with their investigation. But if they want to ask the name from me, I will divulge the name. Kasi mahirap i-divulge sa media kasi baka i-deny eh. Baka i-deny ka agad eh. Siyempre, i-deny yun. Would you encourage the DILG, sir, maging proactive na, magkusa na, mag-imbestiga na? Kasi nga, kung habang nasa position siya, pwede pang ma-cover up, mag-linis. I think the DILG is hell-bent in investigating this issue, this case. So, marami na rin silang ginagawang investigasyon. At hindi palalagpasin ng gobyerno ito dahil this might concern national or security interest, no?